Kabanata 3541. Galit na nagmura si James, nabulag sa kung gaano katigas ang taong nakatayo sa tuktok ng Marshall Rangkang. Agad siyang umatras ng medyo malayo. Nagpatawag siya ng isang itim na lotus na agad na naglaho sa isang itim na ambon. Ang ambon ay kumalat sa hangin at nabakuran sa isa sa mga clone ni Queen. Sa pagpasok sa katawan ng clone, mabilis nitong naubos ang enerhiya ng host nito. Pagkulong. Sinamantala ni James ang pagkakataong ito para i-cast ang curse magic. Sumambulat ang curse power at tinatakan ang nakapalibot na espasyo. Humarap siya kay Queen at itinaas ang kanyang palad, naglunsad ng pag-atake gamit ang death power. Agad na nasugatan si Queen. Dumaloy ang death power sa katawan ni Queen. Nagsimulang bumagsak ang kanyang mga selula, at agad niyang naramdaman ang paglapit sa kanya ng kamatayan. Umuumbok ang kanyang mga ugat, nakausli sa kanyang mukha na parang mga nakakatuwang bulate. Siya ay tumingin kahindik-hindik at hindi magandang tingnan. Sumigaw si Queen, "Break!" Gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas, pilit niyang tinakasan ang selyo ng demonic lotus at ang pagkakulong ng curse magic. Pagkatapos, dali-dali niyang ibinuhos ang lakas ng kanyang katawan para paalang bisa ang kapangyarihang kamatayan sa kanyang katawan. Parehong nagtamo ng mga sugat sina James at Queen matapos ang kanilang matagal na laban. Nang makalaya si Queen, umikot ang elemental wheel papunta sa kanya. Mabilis na umikot ang elemental wheel at tumama sa kanyang likod, nahati ang kanyang katawan sa kalahati. Matagumpay na nasira ni James ang katawan ni Queen. Sa kasamaang palad, hindi ito ang pangunahing katawan ni Queen. Nakatayo sa di kalayuan ang 7 pa niyang clone. Ang 7 katawan ay pumwesto sa iba't ibang paraan, na bumubuo ng kakaibang porma sayon. Napaungol si James sa pagkadismaya at ipinagpatuloy ang paggamit ng elemental wheel para ilabas ang mga clone. Gayunpaman, ang 7 katawan ay nakapag-activate na ng isang malakas na porma sayon na maaaring labanan ang macrocosm power mula sa elemental wheel. Madaling napatumba ni Queen ang elemental wheel ni James. Ang elemental wheel ay nagkawatak-watak, bumalik sa elemental path cells ng Genesis. Kahanga-hanga. Pagkaraan ng ilang sandali na labanan siya, napagtanto ni James kung gaano kakilakilabot si Queen at naunawaan niya kung paano siya nagranggo sa una sa Marshall Rangkang. Sa sandaling iyon, lumabas ang macrocosm power mula sa 5 Great Paths path seal. Pagkatapos, ipinatawag ni James ang Crep Myrtle Divine Sword. Lalong lumakas ang aura ni James, pinalakas ng lakas ng macrocosm power at ng Crep Myrtle Divine Sword. Namumulaklak. Si James ay nagcast muli ng blossoming, at isang sacred blossom ang namumulaklak sa kanyang harapan. Lumipad ang sacred blossom patungo sa 7 katawan na may napakalaking macrocosm power. Ang 7 Queen clone ay agad na kumilos ng sabay-sabay upang labanan ang papasok na pag-atake. Ang sagradong pamumulaklak ay dinurog ng kanilang napakatinding kapangyarihan. Bago ito mawala, nagawa nitong itumbo ang isa sa 7 katawan. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga anino ang nagkalat sa kalangitan. Mabilis silang nagsanib upang mabuo si James, na humarap sa isa sa mga clone ni Queen at hinarap ito ng suntok. Ang macrocosm power na na-infuse sa Crep Myrtle Divine Sword ay agad na nasira ang clone. Maraming powerhouses ang nakamasid sa labanan mula sa malayo. Nakakatuwa ang labanan, kasama sina James at Queen na nagpakita ng pambihirang lakas. As expected from the top sa Marshall Rangkang. Dahil sa lakas niya, halos hindi siya magagapi laban sa sinumang nasa ilalim ng quasi-ancestral god rank. Kahanga-hanga rin si James. Kung patuloy niyang haasain ang kanyang kakayahan, halos hindi na siya mapipigilan sa hinaharap. Maraming mga powerhouses ang mataas ang tingin sa dalawa, na natangay sa kanilang lakas na ginamit nila. Matindi ang laban ni James kay Queen. Pareho nilang ginamit ang kanilang kakayahan sa pagpirma laban sa isa't isa. Nagpatawag si Queen ng 7 clone. Kasama ang kanyang pangunahing katawan, 8 siya sa larangan ng digmaan. Ang bawat isa sa kanyang mga katawan ay kasing lakas ng orihinal, at ang porma sayo na kanilang isinaaktibo ay napakalakas. Napakalakas ng mga ito kaya kahit na walang kahirap-hirap na kontrahin ang atake ni James sa Blumang.
Gumamit si Blooming ng macrocosm power na nakahihigit sa ibang kapangyarihan. Gayunpaman, nagawa ni Queen na ay neutralize ang pag-atake. Ginamit ni James ang ilan sa kanyang mga kasanayan sa pag-sign sa panahon ng laban upang pumatay ng dalawang clone. Ngayon, 6 na lamang na kalaban ang natitira sa larangan ng digmaan. Galit na galit si Queen na nasira ang dalawa sa kanyang mga clone. Huminto siya sa paggawa ng mga hakbang sa pagtatanggol at nagkusa na salakayin si James ng agresibo. Ang kanyang mga clone ay sumisingil kay James ng napakabilis ng kidlat. Iniwasan ni James ang mga pag-atake gamit ang kanyang iba't ibang kakayahan. Ang Infinity Steles, Elemental Path Seals ng Genesis, at One for All ay na-activate kaagad. Gayunpaman, mas marami pa rin siya at hindi makadepensa sa bawat pag-atake. Ang sunod-sunod na pag-atake ay tumama sa kanya at nagdulot ng maraming pinsala. Isang Side of Judgment ang tumama sa kanya, at isang malakas na puwersa ang bumulaga sa kanyang katawan. Muling sinira ng Heavenly Path Power ang kanyang Path Seals. Marami sa kanyang Path Seals ay nasa bingit ng pagkawasak at magugunaw kung hahampasin pa ng ilang beses. Alam ni James na bababa ang kanyang lakas kung mawawasak ang kanyang Path Seal. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa pilitang hawakan ang kanyang mga basag na Path Seals. Sinamantala ni Queen ang pagkakataong umatake muli. Tumalon din si James sa pagkilos. Agad niyang isinaaktibo ang lahat ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Tinatakan niya ang nakapalibot na espasyo at tumigil ang oras. Pagkatapos, ipinatawag niya ang Elemental Path Seals, Infinity Steles, at ginamit ang Macrocosm Power-infused Trap Myrtle Divine Sword para atakihin ang isa sa mga clone ni Queen. Ang Natamon na clone ay nawasak kaagad. 5 pang clone ang nakatayo pa rin sa larangan ng digmaan. Sa sandaling nawasak niya ang clone na iyon, may isa pang lumitaw sa likuran ni James nang wala saan at hinampas siya ng Side of Judgment. Nababalot ng maraming kalaban, hindi maiiwasang nag-iwan ng ilang bakanteng si James para sa kanyang kalaban. Sa oras na naramdaman niya ang panganib, huli na ang lahat, at ang Side ay tumama sa kanyang tagiliran. Agad na nabasag ang Sword Path Seal ni James. Matapos sirain ang kanyang Sword Path Seal, ito ay nawala sa Sword Energy na Dam Alloy sa kanyang katawan. Ang katawan ni James ay agad na puno ng mas maraming pinsala. Mabilis niyang ginamit ang kapangyarihan ng landas ng buhay upang pagalingin ang mga sugat. Gayunpaman, maaari lamang niyang gamutin ang kanyang mga pisikal na sugat. Tulad ng para sa kanyang sirang sword path, imposibleng ayusin. Matindi ang labanan sa larangan ng digmaan. Sina Queen at James ang kani-kanilang mga diskarte laban sa isa't isa. Matapos masira ang sword path ni James, mas konserbatibo siyang lumaban. Inalis niya ang kanyang Elemental Path Seals of Genesis at ginamit ang kapangyarihan nito para bumuo ng hadlang sa ibabaw ng kanyang katawan. Samantala, hiniling niya ang Infinite Steles na umikot sa kanya ng may proteksyon. Pagkatapos, ginamit niya ang Time, Space, Death, Reincarnation, Karma, at Macrocosm Power na nabuo mula sa 5 Great Paths para itaboy si Queen. Pagkatapos lumaban ng mas defensive, nagtamo siya ng mas kaunting mga pinsala sa panahon ng labanan. Sa kabila ng ilang beses na hinampas, hindi rin nagkaroon ng malaking pinsala ang kanyang Path Seals. Ang nakakatakot na Heavenly Path Power ay nagpatalsa kay James. Ang kanyang Blood Energy ay nabalisa dahil sa pagkabigla, at siya ay bumuga ng isang subo ng dugo. Sinamantala ni Queen ang pagkakataon at isinara ang distansya, naglunsad ng mga pag-atake sa Infinity Steles sa paligid ni James. Sunod-sunod niyang pinaalis ang ilang Infinite Steles, pagkatapos ay nagpakita sa harap ni James sa isang iglap. Pagkasara niya, inihagis niya ang Side of Judgment kay James. Hindi nakapag-react sa oras, natamon si James ng Side. Ang hadlang na nabuo ng Elemental Path Seals ng Genesis ay agad na nilabag. Ang mapangwasak na Heavenly Path Power ay Dam Alloy sa kanyang katawan at sinira ito mula sa loob. Nabasag ang Dark Seal ni James at naging itim na enerhiya, na lalong nagwasak sa kanyang loob. Kasabay nito, nabasag din ang kanyang Yin at Yang Path Seals. 3 sa Path Seal ni James ang nawasak sa isang pag-atake lamang at ang mga pagpapahusay nito sa kanyang lakas ay nawala kaagad.
Labis na lumiit ang aura ni James dahil dito. Damn it! Napaluwa siya sa galit na galit. Ang demonic lotus ay lumabas mula sa kanyang katawan, natunaw sa itim na ambon, at pinalibutan si Queen. Sinugod siya ni James, at hindi mabilang na mga anino ang lumipad sa kalangitan. Ang mga anino ay nagsanib bago ang nakakulong na si Queen, at isinubsob ni James ang Crep Myrtle Divine Sword sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, biglang lumingon si James at pinakawalan ang nakakatakot na karma power upang masira ang anumang natitira sa katawan. Matagumpay na napatay ni James ang lahat ng mga clone ni Queen, at tanging ang pangunahing katawan ni Queen ang nanatili sa larangan ng digmaan. Ang paglikha ng maraming makapangyarihang clone ay kumonsumo ng maraming enerhiya. Ngayong nawasak na ang mga clone ni Queen, naubos ang kanyang lakas. Napaatras siya at napabuntong hininga habang nakatitig kay James na may seryosong ekspresyon. Sinubukan ding i-compose ni James ang sarili. Marami sa kanyang mga path seal ang nawasak, na naging dahilan upang bumagsak ng husto ang kanyang lakas. Kahit na ang kanyang sword path seal ay nasira, ang sword energy ay nananatili pa rin sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin pa rin ang sword path. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang path seals para sa 500 at mga elemento ng Genesis. Maaari pa rin niyang gamitin ang dalawang magkaibang uri ng macrocosm power at secure ang kanyang tagumpay. Ano pang mga trick ang mayroon ka, Queen? Napatingin si James kay Queen, na humihingal sa sobrang pagod. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang maliit na sulyap ng tagumpay. Si Queen naman ay napahawak sa kawalan. Si James ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang dami ng mga kasanayan. Sa kaibahan, si Queen mismo ay itinapon na ang lahat ng mayroon siya kay James, kabilang ang Side of Judgment. Ginamit pa niya ang Heavenly Path Power para magpatawag ng Heavenly Tribulation. Gayunpaman, nakaligtas si James sa matinding pagsalakay. Alam ni Queen na imposibleng mapatay niya si James, at gusto niyang sumuko. Gayunpaman, naalala niya ang mga salita ni Herschel at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nauna si Queen sa martial ranking ng Mount Heavenly Path. Mayroon siyang 8 ausias at nag-iisang gumawa ng kanyang signature skill, ang clone art. Si Queen ay hindi pinilit na gamitin ang clone art laban sa mga magsasaka na kapareho niya ang ranggo. Ang kanyang kakayahan sa pagpirma ay nagbigay daan sa kanya na pumatay kahit isang ancestral god. Gayunpaman, nagawa ni James ang pinakamahusay na clone art. Mamatay na sana si Queen kung hindi nagpakita ng awa si James. Noon pa man ay inisip niya ang kanyang sarili na mas mataas at higit sa iba. Kaya, nahirapan siyang tanggapin ang pagkatalo. Parang baliw, tumakbo siya sa malayo at nawala sa paningin ng lahat. Nakahinga ng maluwag si James pagkaalis ni Queen. Hindi niya kakayanin kung tumagal pa ang labanan. Marami sa kanyang path seals ang nawasak. Ang kanyang sword path seal ang mas mahalaga sa kanila. Matapos itong basagin, nagpatuloy pa rin siya sa paggamit ng sword path at nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Matapos mawala si Queen, bumagsak ang katawan ni James mula sa langit at bumagsak sa lupa. Ito ang tagumpay ni James. Nakakamangha. Nanalo si James sa laban. Minsan pa, himalang binaligtad niya. Sa ikatlong langit ng Grand Emperor rank, naabot niya ang tuktok ng martial ranking at naging pinakanamumukod tanging cultivator sa ilalim ng quasi-ancestral rank. Malakas na naghiyawan ang mga tao sa malayo. Swoosh! Isang matandang may puting buhok ang bumungad sa bumagsak na katawan ni James. Ito ay ang Ancestral Needle Master. Nag-squat siya para tingnan si James. Mga pinsala. Matapos suriin ang kalagayan ni James, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang ilan sa iyong mga path seal ay nawasak, at ang iyong cultivation foundation ay naapektuhan din. Pilit na tumayo si James. Tiningnan niya ang nag-aalalang Ancestral Needle Master na may mahinang ngiti at sinabing, "Ayos lang ako, sir. Magiging maayos na ang pakiramdam ko pagkatapos magpahinga ng ilang sandali." Ang Ancestral Needle Master ay tumayo at sinabi, "Talaga. Nahawakan mo ang landas ng buhay, na nagbibigay daan sa iyong makabangon mula sa iyong mga pinsala hanggat humihinga ka pa. Tungkol naman sa mga nasirang path seals mo, sigurado akong gagaling din ang mga ito kapag gumaling ka ng matagal."
Hindi nagtagal ang Ancestral Needle Master at mabilis na umalis. Bagamat nawala siya sa lugar, umalangaw-ngaw ang boses niya sa likuran niya. Huwag kalimutan ang kasunduan natin sa Callahan Residence. Kapag tapos ka na rito, puntahan mo ako para maituro ko sa iyo ang iba pa kong kasanayan sa medisina. Lumingon si James sa direksyon na pinuntahan ng Ancestral Needle Master at sumigaw, "Siyempre." Nakangiti ang Ancestral Sword Master habang itinatago ang sarili at bamulong, siguradong kahanga-hanga siya. Matapos purihin si James sa kanyang pagsisikap, tumalikod siya at umalis. Ang Ancestral Sword Master, Ancestral Talisman Master, Ancestral Needle Master, at 5 Ancestral Masters ay nagpakita upang panoorin ang laban. Ang mga powerhouse na ito ay nasa tuktok ng Kylum Ancestral God rank. Alam ni Hadad na ang mga powerhouse na ito ay tila sumusuporta kay James. Kung papatayin niya si James ngayon, ang mga powerhouse na ito ay liliko laban sa Mount Heavenly Path. Hindi siya kumpiyansa na kakayanin niya ang retribution mula sa lahat ng iba pang powerhouses. Bukod dito, may mas problema siyang dapat harapin ngayon. Pinipilit siya ng Dark Knight Lord mula sa Dark World na ibigay ang Dark Wellspring. Galit na hinaplos ni Hadad ang kanyang mga templo. Maya-maya, sabi niya, "Leave James before now. May isa pa akong gawain para sa iyo. Alamin kung sino ang pumunta sa Dark World at kinuha ang Dark Wellspring." "Anong gagawin natin kay James?" tanong ni Herschel. Sagot ni Hadad. "Dahil hindi mo siya kayang patayin, dalhin mo siya sa tabi namin. Hayaan siyang sumama sa Mount Heavenly Path at maging isa sa ating mga disipulo. Ibigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya para linangin." "Sige." Matapos matanggap ni Herschel ang kanyang mga order, tumalikod siya at umalis. Samantala, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa labas ng Mount Heavenly Path. Ang kanyang mga pisikal na pinsala ay gumaling na, ngunit ang trauma na dulot ng Heavenly Path power at ang kanyang sirang path seals ay hindi madaling maayos. Tumayo si James sa lupa at nag-unat ng katawan. He murmured, "Sa wakas natalo ko na si Queen, ang dating nangungunang manlalaban ng martial ranking. Siya ay talagang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kung wala ang aking mga kayamanan at macrocosm power, ang pagkatalo sa kanya ay magiging mas imposible." Pagkatapos, naglakad siya patungo sa Mount Heavenly Path. Hindi nagtagal, narating niya ang Porma Sion sa labas ng lugar. Habang papalapit siya ay bumungad sa kanya ang Porma Sion. Agad na pumasok si James sa Mount Heavenly Path. Matapos niyang maramdaman ang presensya ni Thea at Shena, nagmamadali siyang naglakad patungo sa pangunahing bulwagan ng Herschel Palace. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa main hall. Nakita niya si Thea na naka-black dress at si Shena na naka-red wedding gown. Nakita rin niya si Herschel na nakaupo sa pinakamataas na upuan. Pumalakpak. 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 Tumayo si Herschel mula sa kanyang kinauupuan, at napuno ng kanyang malutong na palakpakan ang bulwagan. "Kahanga-hanga, James. Namumukod-tangi ang iyong pagganap. Tinalo mo si Queen at winasak mo ang kanyang cultivation heart. Kung hindi niya kayang hawakan ang sarili niya, mananatili siyang walang silbi habang buhay." Tumingin si James kay Herschel at malamig na ngumuso. Nagpatuloy si Herschel. "Natapos mo na ang pagsubok sa Mount Heavenly Path. Mula ngayon, tinatanggap ka namin bilang isang alagad. Ang iyong tungkulin ay tulungan si Radimir sa pagkontrol sa makalangit na landas. Umaasa ako na sa tulong mo, mas mapapamahalaan ni Radimir ang landas sa langit at mapanatili ang kapayapaan ng ating universo." Umalangaw-ngaw ang boses ni Herschel sa buong bulwagan. Maging si Thea ay nabigla sa kanyang sinabi. Tulungan si Radimir. Nakipag-away si James kay Queen, na unang nireranggo sa martial ranking ng Mount Heavenly Path. Si Queen ay hindi kapani-paniwalang malakas at sinakop ang nangungunang pwesto sa loob ng maraming taon. Hindi pa siya natalo ng mga magsasaka sa parehong ranggo noon. Kaya naman, ang kanyang cultivation heart ay lubhang naapektuhan matapos na matalo. Gaya nga ng binanggit ni Herschel, walang silbi si Queen kung hindi niya kayang pagsamahin ang sarili. Iba na ang problema ng Mount Heavenly Path ngayon, at ayaw ni Hadad na mag-aksaya pa ng oras kay James.
Marami siyang alam na powerhouse sa tuktok ng Kylem Ancestral God rank na nakatambay sa paligid ng Mount Heavenly Path na naghahanap kay James. Alam niyang magdurusa ang magandang relasyon na pinananatili niya sa mga powerhouse na ito kung susundin niya ang pagpatay kay James. Kaya naman, pinili ni Haddad na kunin si James sa halip. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ni Herschel, naging katulong ni Radimir si James. Ang kanyang tungkulin ay tulungan si Radimir na pamahalaan ang landas sa langit. Tinanggap ni James ang ayos ng Mount Heavenly Path na may maliit na ngiti. Kaya lang niyang sumabay sa kanilang tukana dahil ayaw niyang malaman ng mga ito na nakuha niya ang pagmamay-ari sa Mount Nothingness. Ang pangunahing prioridad niya ngayon ay ang ibalik si Shena sa Callahan residence. Hinawakan niya ang kamay ni Shena at lumayo sa ilalim ng tingin ni Thea at Herschel. Magkasamang umalis sina James at Shena sa Herschel Palace. Bumilis ang tibok ng puso ni Thea habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawa. Isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman noon. Nagulat sa kakaibang pakiramdam, naisip ni Thea, ano bang problema ko? Bakit parang kakaiba ang pakiramdam ko? Sinulyapan ni Herschel si Thea, tumayo, at sinabing, may kailangan akong ayusin muna, para hindi nakita samahan, Thea. Pagkatapos magpaalam, tumalikod si Herschel at umalis. Ayaw nang manatili pa ni Thea sa Mount Heavenly Path at pinili na ring umalis. Ang Callahans ay binibigyang pansin ang bawat kilos ni James kamakailan dahil ang kanilang pinakamakapangyarihang mga miyembro, sina Thea at Shena, ay parehong sangkot sa kanyang kamakailang mga pagsasamantala. Nang ibalik ni James si Shena sa Callahans, magiliw siyang tinanggap ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa una, ang mga Callahan ay tumingin ng mababa kay James. Gayunpaman, kalaunan ay nakilala nila na si James ay isang bihirang kababalaghan pagkatapos niyang talunin si Queen. Sa paglipas ng panahon, tiyak na laganap ang impluwensya ni James sa buong sansinukob at magiging isa sa pinakamagaling na magsasaka. Sa isang gusali sa ibabaw ng residential mountain ng Shena, ang mga dekorasyong pagdiriwang ay nakalagay sa lahat ng dako, na lumilikha ng isang kaaya-ayang kapaligiran. Shena. Tumingin si James sa magandang damit na si Shena, na tuwang-tuwa sa kanya at humihingi ng tawad, patawarin mo ako, ngunit hindi kita maaaring kunin bilang asawa ko. Alam kong marami kang isinakripisyo para sa akin. Gayunpaman, hindi talaga kita kayang pakasalan. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay paggalang lamang. Ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi. Nanlaki ang mga mata ni Shena nang marinig ang pagtanggi niya. Biglang sumulpot si Thea sa harap ng dalawa. Para kanino mo kinukuha ang mga Callahan, James? Sinaway niya ito matapos marinig ang kanilang kaninang palitan. Kumalat na kung saan-saan ang balita tungkol sa kasal niyo ni Shena. Alam ng lahat ng tao sa universo na dapat kayong magpakasal. Pero, sinasabi mong hindi mo siya mapapangasawa. Paano niya haharapin ang iba sa hinaharap? Tama na, Brianna. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Pakiramdam ni James ay walang magawa. Naglakbay siya sa Primeval Age upang muling makasama si Thea. Gayunpaman, ang Thea na kilala niya sa Apocalypse Age ay isang fragment lamang ng tunay na kaluluwa ni Thea. Walang ideya si Thea ng The Primeval Age kung sino siya, at wala rin itong nararamdaman para sa kanya. Sa pagharap sa malamig na ugali ni Thea, hindi siya sigurado kung ano ang gagawin para mapunta sa magandang biyaya nito. Huff! Napabuntong hininga si James. Binalak niyang ibigay kay Shena ang Dark Wellspring. Nilinang ni Shena ang madilim na landas, kaya ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanyang paglilinang at lubos na mapapabuti ang kanyang lakas. Gayunpaman, umalis si Shena bago pa niya ito may handog sa kanya. Ang salungatan sa pagitan niya at ng Mount Heavenly Path ay nalutas na sa ngayon. Ang Mount Heavenly Path ay titigil sa pag-atake sa kanya. Gayunpaman, naunawaan ni James na nakita pa rin nila siya bilang isang banta. Kaya, kailangan niyang hasain ang sarili hanggat maaari. Kung hindi, ang kanyang kamatayan ay walang katiyakan kung sila ay tumalikod sa kanilang salita. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang mabilis na itaas ang kanyang ranggo sa paglilinang. Pagkatapos nito, kailangan niyang hintayin si Radimir na umakyat at maging isang macrocosm ancestral god. Pagkatapos nito, si Radimir ay magsisimula ng massacre sa mga ancestral gods sa buong universo.
Kung nangyari ang lahat ng kanyang hinulaan, malalaman ni James kung nasaan ang pangunahing katawan ni Thea at maaari siyang ibalik sa hinaharap. Sa oras na iyon, malalaman na ni Thea ang tungkol sa kanilang relasyon. Bago siya dumating sa primeval age, pinaalalahanan siya ni Melinda na huwag gumawa ng anumang bagay na makakapagpabago sa kasaysayan. Ayon sa kanyang pagkaunawa, tatalikuran ni Radimir ang Mount Heavenly Path at papatayin ang lahat ng powerhouses sa buong universo. Hindi niya intensyon na makialam sa mga pangyayaring ito. Kahit na gawin niya, alam ni James na wala siyang lakas para pigilan pa rin ito. Ilang oras siyang nag-iisip tungkol sa ilang bagay. Pagkatapos, umalis siya para hanapin si Thea. Sa loob ng isang gusali sa tirahan ni Thea sa bundok, umupo si Thea sa pinakamataas na upuan at sinulyapan si James sa ilalim niya. Naikuyom ni James ang kanyang kamao at sinabing, "Salamat sa iyong mabuting pakikitungo sa panahong ito, Thea. Nahirapan ka pa sa pagpunta sa Mount Heavenly Path para patunayan ako." Kinaweyan ni Thea ang kanyang kamay at sinabing, "Ginawa ko lang ito para sa kapakanan ni Shena." Sabi ni James, "Mas gugustuhin kong hindi mag-impose kaya mag-leave ako." Nang marinig ito, sinulyapan ni Thea si James at nagtanong, "Mayroon ba sa Callahan Residence na hindi mo gusto? Nasa kalagitnaan ka pa ng pagpapagaling, at ang ilan sa iyong mga path seal ay nawasak. Ang iyong cultivation base ay naapektuhan pa sa nakaraang labanan. Matagal bago ka tuluyang makarecover. Hindi ka pinapayagang pumunta sa ibang lugar. Manatili sa Callahan Residence at magpahinga ng maluwag." Ang kanyang mga salita ay parang isang ganap na utos na nagsasabi kay James na manatili sa Callahan Residence. Sagot ni James, "Dapat akong pumunta sa Mount Heavenly Path ngayong binigyan ako ni Herschel ng responsibilidad na tulungan si Radimir sa pamamahala sa Heavenly Path." Pagkatapos magpaalam ni James kay Thea, umalis siya sa Callahan Residence. Nang makitang nagpumilit na umalis si James, hindi na tinuloy ni Thea ang pagkumbinsi sa kanya. Pagkaalis niya sa paningin niya, mahina siyang bumantong hininga. Pagkatapos umalis sa Callahan Residence, nagtungo si James sa Mount Heavenly Path. Pinagmasdan niya ang matataas na bundok sa kanyang harapan at inalala ang mga matinding laban na nakipag-away siya rito hindi pa gaanong katagal. Ngayon, nakapasok na siya sa lugar ng walang takot. Sa sandaling lumitaw siya sa labas ng pormasayon ng Mount Heavenly Path, lumitaw ang isang binata upang batiin siya. Nakasuot ng puting robo ang lalaki. Napakagwapo niya at may kakaibang aura. "Sa wakas nandito ka na, James." Bati sa kanya ng lalaki na tila matagal nang naghintay kay James. Napatingin si James sa lalaking nasa harapan niya. Ito ay walang iba kundi si Radimir. Alam niyang pinatay ni Radimir ang Mount Heavenly Path H's Master at kinuha ang kanyang palasyo. Ito ang kanilang pangalawang pagkikita. Si Radimir ay mukhang isang matalinong iskolar na napakahusay sa pagbabasa. Hindi siya mukhang isang ambisyosong iskima na nagbabalak na sakupin ang universo. Bahagyang ngumiti si James at binati siya, "Hello, Radimir." Mahirap sabihin na ang puwersa sa likod ng Heavenly Path na gustong patayin ng lahat sa panahon ng Apocalypse ay siya. Isang malugod na kilos si Radimir at sinabing, "Sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang paligid ng Mount Heavenly Path." Bahagyang tumango si James at sumunod sa likod ni Radimir. Sa paglalakad, sinimulan ni Radimir na ipakilala ang Mount Heavenly Path kay James. Ang Mount Heavenly Path ay kung saan nagtitipon ang lahat ng kayamanan ng universo. Sa totoo lang, hindi palaging ganito ang nakaraan. Pagkatapos lamang mamatay ang banal na guro ng kawalang hanggan, si Hadad, ang guro ng landas ng bundok sa langit, ay umakyat sa tuktok. Gamit ang kanyang makapangyarihang signature skill, iginuhit niya ang magandang kapalaran ng universo sa Mount Heavenly Path. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat powerhouse sa universo ay gustong pumasok sa Mount Heavenly Path. Habang nasa daan, idinetalye ni Radimir ang kasaysayan ng Mount Heavenly Path. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang magandang lugar na puno ng primordial energy. Nakarating na kami sa Mount Tiva, ang pangunahing rehiyon ng Mount Heavenly Path. Dito rin ako madalas naninirahan kung walang anumang espesyal na nangyayari. Dinala ni Radimir si James sa bundok na kanyang tinitirhan. May ilang marangel na gusali ang makikita sa ibabaw ng bundok,
at maraming disipulo ang nagkalat sa buong lugar. Dinala ni Radimir si James sa isang malayang manor sa likod ng mga bundok. Itinuro niya ang manor at sinabing, ito ang magiging tirahan mo mula ngayon. Dapat kang gumaling at gumaling muna sa iyong mga pinsala. Pagkatapos nito, dahan-dahan kong ituturo sa iyo kung paano pamahalaan ang landas sa langit. 1/3. Si Radimir ay parang isang masunerang nakatatandang kapatid. Todo ngiti siya sa simula pa lang at maayos na kumilos kay James. Sabi ni James, salamat. Nasira ang ilan sa path seal ni James. Karaniwan, ang pagkasira ng path seal ng isang tao ay mangangahulugan ng pagkawala ng buong cultivation base ng isang tao. Gayunpaman, maraming path seals si James. Kung gayon, maayos pa rin siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay ibalik ang nawasak niyang path seal. Bagamat aabutin ito ng mahabang panahon, maraming oras ang nalalabi ni James dahil kailangan niyang maghintay na lumipas ang oras. Kaya naman, nagpasya siyang magtanim ng walang time formation. Si James ay nagsimulang magtanim at tumutok sa pagpapagaling sa kanyang mga sugat. Lumipas ang oras habang ginagamot niya ang kanyang mga sugat. Lumipas ang 10,000 taon sa isang kisap mata. Matapos maglinang sa mahabang panahon, matagumpay na naayos ni James ang kanyang path seals. Tumayo si James at nag-inat ng katawan. Matapos maramdaman ang mar-angel na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, huminga siya ng malalim at bumulong, inabot ako ng 10,000 taon bago ako tuluyang gumaling. 10,000 taon na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Mount Heavenly Path. Gayunpaman, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras dito sa pagpapagaling. Ngayong gumaling na siya, tuluyan na siyang umalis sa kanyang silid at naglakad patungo sa looban. Tiningnan ni James ang mga bulaklak sa labas at nakaramdam ng sobrang relax. He murmured, "It's about time na puntahan ko si Winnie. Iniisip ko kung nasaan siya ngayon. Matagal-tagal na rin mula noong dumating siya sa primeval age." Ang kanyang anak na babae, si Winnie, ay naglakbay din sa parehong edad, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na muling makasama ito. Si James ay lumabas ng mansyon at hindi nagtagal ay nakarating sa harap ng bundok, kung saan maraming mga alagad ang lumilipad-lipad, isinasagawa ang kani-kanilang mga gawain. Ang ilan ay may dalang espiritual na mga bunga, habang ang iba naman ay tumatakbong may dalang espiritual na alak. Hinayla ni James ang isang disipulo at tinanong, ano ang nangyayari? Bakit busy ang lahat? Nang makita ng alagad si Santiago, agad na sumagot ang alagad, "Ginoo, dumalaw ang prinsesa." Prinsesa. Bahagyang natigilan si James. Ang prinsesa ng Mount Heavenly Path. Si Melinda kaya? Isip ni James. Tumingin siya sa hall sa harap niya, at pumunta doon. Sa pinakamataas na upuan ay isang gwapong lalaki at dalawang magagandang babae ang nakaupo sa ibaba niya. Nang makita niya ang dalawang babae ay nagliwanag ang mga mata ni James. Si Melinda at Winnie iyon. Pumasok si James sa hall. Agad na tumayo si Radimir at ipinakilala si James sa kanila, Prinsesa Melinda, ito ay sa Mount Tiva, Deputy Leader. Tumayo si Melinda, at pinagmasdan ng maningning niyang mga mata si James. Nagpatuloy si Radimir sa pagsasalita, James, ito ang prinsesa ng Mount Heavenly Path at ang anak din ng ating guro, si Melinda Theophanes. Ang ibang tao ay ang disipulo ng ating guro, si Winnie Caden. Hindi mailantad ang relasyon nina James at Winnie. Dahil si Winnie ang nagkusa para pagtakpan ito, pinaglaruan siya ni James. Naghinala si Melinda na kahit papaano ay may kaugnayan si James kay Winnie, ngunit walang ebidensya na sumusuporta sa kanyang mga paniniwala. Dahil nagpaliwanag si Winnie sa sarili niyang pagsang-ayon, tumigil siya sa pagpindot sa bagay na iyon at sinabing, "Welcome to Mount Heavenly Path." Napaawang ang labi ni James at sumagot, "Salamat." Partikular na binisita ni Melinda ang Mount Tiva para makita si James. "Gusto kitang makausap saglit, James." Inakay niya si James palabas ng hall. Pagkalabas ng bulwagan, nagtungo siya sa isang liblib na lugar. Pagkatapos, binitawan niya si James at tinitigan siya. Naguguluhan, nagtanong si James, "May problema ba?" Ngumisi si Melinda at sinabing, "Hindi naman big deal." Hindi nagtagal, pumunta sa akin ang aking ama at binanggit na gusto niya akong ipakasal sa iyo.
Napaatras ng ilang hakbang si James at tinitigan si Melinda. Tapos, ngumiti agad siya ng sarcastic. Iyon ay hindi masyadong nakakatawa. Totoo naman. Sinabi ni Itay na isa kang pambihirang kababalaghan na nakatakdang higaitan ang lahat sa universo at ikaw lang ang tanging taong karapat dapat na pakasalan ako. Binanggit din niya na papalitan mo si Radimir at kontrolin ang landas sa langit upang tulungan ang aking kapatid kapag siya ay naging Panginoon ng universo. If you marry me, you'll become one of the most powerful people in this universe, ani Melinda. Matapat na isinalaysay ni Melinda ang sinabi sa kanya ni Haddad. Matapos malaman na gusto ng kanyang ama na pakasalan siya ni James, sumang-ayon siya sa ideya nito ng walang pag-aalinlangan. Mula noong unang panahon, normal na para sa isang magandang babae ang magpakasal sa isang makapangyarihang lalaki. Si James ang tanging lalaki sa buong universo na karapat dapat na hawakan ang kanyang kamay. Samantala, si James naman ay nalungkot nang marinig ang sinabi nito. Ito ay katawa-tawa. Paano ko mapapangasawa si Melinda? Isip ni James. Siya ang naging bagong may-ari ng Mount Nothingness at ang kanyang tungkulin ay sirain ang Mount Heavenly Path. Maaga o huli, kailangan niyang lumiko laban sa Mount Heavenly Path. Paano niya kukunin si Melinda bilang asawa kung alam niya ito? Ngumisi si Melinda sa kanya. Pumunta lang ako para mag-heads up sa iyo. Darating ang aking ama upang makipag-usap sa iyo ng personal tungkol sa kasal sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita, tumakbo si Melinda. Naiwan si James na tulala sa balita. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili, saka muling pumasok sa bulwagan. Sige, bahagyang tumanggo si Winnie. Inihatid siya ni James palabas ng Mount Tiva. Pumunta si Winnie sa harapan niya at nagtanong. Kailan ka pa dumating dito? Bakit ka nasa primeval age? Mag-isa ka bang pumunta dito o nagkataon lang na pinadala ka dito? Alam na ni Winnie na dumating na si James sa primeval age, pero hindi pa rin niya alam kung sinadya ba niyang maglakbay dito o dito nagkataon. Malungkot na tugon ni James, pumunta ako dito para makita ang iyong ina. Natigilan, napatigil si Winnie sa kanyang kinatatayuan at gulat na nilingon si James. Tanong niya, nanay ko ba talaga si Brianna? Matapos isipin kung paano siya sasagutin, sinabi ni James, well, oo, at hindi. Ha! Naguguluhan si Winnie. Sabi ni James, alam ng future self mo ang kompletong detalye. Ang mga kaganapan na mangyayari sa primeval age ay haantong sa ilang mga kaganapan sa hinaharap. Gayunpaman, napalampas mo ang ilang mahalagang impormasyon dahil masyadong maaga kang umalis. Kaya, hindi mo alam na ang kaluluwa ni Thea ay ginamit para gawin ang Ancestral God Rank Elixir. Ipinaliwanag ni James kay Winnie ang mga mangyayari sa hinaharap sa pananahimik na tono. Nang maglakbay si Winnie sa primeval age, nabahiran siya ng karma. Si Winnie ay orihinal na nagmula sa Apocalypse Age. Dahil dito, ang pakikinig kay James na nagsasalita ng mga mangyayari sa hinaharap ay hindi makakaakit ng karma sa kanya. Malinaw niyang naririnig ang bawat salitang sinabi ni James sa kanya. Nakikita ko. Naunawaan ni Winnie ang sitwasyon at sinabing, kaya pagkatapos mong malaman ang alam mo at malaman na si Thea ay nasa primeval age, naglakbay ka sa ilog ng panahon upang pumunta rito. Nalungkot, sinabi ni James, tama. Gayunpaman, ang Thea sa primeval age ay walang alam tungkol sa akin. Dapat hindi muna ako nagpakita. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga kaganapan na darating, ngunit naakit nito ang karma, at hindi niya narinig ang anumang sinabi ko sa kanya. Nag-aalala si James ngunit hindi alam kung paano itutuloy. Inalo siya ni Winnie. Hindi naman kailangang magmadali. Maya-maya, tiyak na makikilala ka ni Mama. Sana nga. Napabuntong hininga si James. Nagkwentuhan ang dalawa habang nasa daan. Bagamat nasa loob sila ng Mount Heavenly Path, tinatalakay nila ang sekreto ng langit na makakaakit ng karma. Kaya naman hindi marinig ng ibang tao ang kanilang usapan. Hindi nagtagal ay dumating na si Winnie sa kanyang tirahan. Dito po ako nakatira, Dad. Naging masaya ako pagkatapos sumali sa Mount Heavenly Path, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Gawin mo lang ang itinakda mong gawin. Okay. Tumango si James. Alam na ni James ang future ni Winnie.
Matapos magrebelde si Radimir at sakupin ang Mount Heavenly Path, nag-recruit siya ng maraming Heaven's Adjudicators upang patayin ang mga makapangyarihang magsasaka mula sa buong universo. Si Winnie naman ay walang gustong gawin sa kanyang mga plano. Kaya, ikinulong niya ang sarili at tinatakan ang sarili mula sa kaguluhan. Gayunpaman, iniwan ni Winnie ang kanyang kulungan upang tulungan si James at tinutulan ang kalooban ng landas sa langit. Ang kanyang kaparusahan ay makukulong ng walang hanggan, hindi na muling makakalabas sa sansinukob. Gusto ni James na iligtas si Winnie, kaya kailangan niyang maging isang macrocosm ancestral god. Samahan mo akong maglakad. Iniaya ni Radimir kay James na may bakas ng lungkot sa mukha. Mahinang sagot ni James. Okay. Sinundan niya si Radimir sa likod ng Mount Tiva. Sa magkabilang gilid ng paikot-ikot na daan sa bundok ay maraming mahiwagang halaman. Ang ilan sa kanila ay nagbunga ng mga mabangong prutas na misteryosong kumikinang. Sinabi ni Radimir, mula nang makita-kita, alam ko na kung gaano tayong dalawa. Nagulat na nagtanong si James, anong ibig mong sabihin dyan? Paano tayo magkamukha? Huminto sa paglalakad si Radimir. Nilinang mo ang macrocosm power. Sa kalaunan ay magiging isang macrocosm ancestral god ka kung patuloy mong itataas ang iyong cultivation rank. Na-master mo na rin ang maraming macrocosm powers. Hindi mahirap makita na ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan. Baka masira mo pa ang limitasyon ng 12th universe. Si James ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Nagpatuloy sa pagsasalita si Radimir, naging banta ka sa katayuan ng Mount Heavenly Path pagkatapos linangin ang macrocosm power. Dahil dito, sinubukan ka ng Young Master na patayin sa anumang paraan na posible. Gayunpaman, mayroon kang suporta ng Ancestral Sword Master at ng mga kalahan. Ang Mount Heavenly Path ay nag-iingat sa parehong maimpluwensyang puwersang ito. Kaya, wala silang pagpipilian kundi ang magkompromiso. Dahil hindi kanila maalis, pinili kanilang dalhin sa kanilang kulungan. Naging solemn na ang ekspresyon ni James. Hindi niya inaasahan na maiintindihan ni Radimir ang kasalukuyang sitwasyon. Bukod dito, matapat na tinalakay ni Radimir ang lahat ng ito sa kanya. Naguguluhan, naisip ni James, bakit niya ito sinasabi sa akin? Sinusubukan ba niyang manalo sa akin? Sabi ni Radimir, nilinang ko rin ang macrocosm power noong bata pa ako. Dapat ako ay pinatay, ngunit si Hadad ay gumawa ng isang pagbubukod at ginawa akong kanyang alagad. Noong lumaki ako, hinayaan niya akong mamahala sa landas sa langit. Oh, nilinang mo rin ang macrocosm power. Tanong pabalik ni James sa gulat na tono. Tumango si Radimir at sinabing, talaga. Bagamat nilinang ko ang macrocosm power, ang swerte ng universo ay natakpan na. Naabot ko na ang pinakamataas na posibleng cultivation rank at hindi ko na kayang tumawid para maging isang macrocosm ancestral god. Tanong ni James. Bakit hindi ka maaaring maging isang macrocosm ancestral god? Nalinang mo na ang macrocosm power. Kahit na may nag-iimbak ng swerte ng universo, naabot mo pa rin ang tuktok ng Kylem ancestral god rank, kaya hindi dapat mahirap maging isang macrocosm ancestral god, di ba? Bahagyang umiling si Radimir at sinabing, hindi mo naiintindihan. Sinadya ni Hadad na ikinulong ang swerte ng universo sa Mount Heavenly Path para pigilan akong maging isang macrocosm ancestral god. Gusto niyang gamitin ang kayamanan ng universo para linangin ang isa pang macrocosm power at maging isang macrocosm ancestral god na may dalawang macrocosm powers. Hindi lubos na nahawakan ni James ang masalimuot na paliwanag ni Radimir. Dahil wala siyang maintindihan, pinigilan niya ang kanyang mga tanong at tahimik na nakinig kay Radimir. Sinabi ni Radimir, gayunpaman, si Hadad ay hindi nakatagpo ng isang pagkakataon upang linangin ang pangalawang macrocosm power. Sa kabila ng pagsipsip ng swerte ng universo, nabigo pa rin siya. Half. Napabuntong hininga si Radimir. Hanggat siya ay nabubuhay, hindi posible na magkaroon ng mga bagong macrocosm ancestral gods sa ating universo. Kahit na linangin ng isang tao ang macrocosm power, ang Kylem ancestral god rank ay ang pinakamataas na limitasyon ng cultivation. Sinabi ni James, nakikita ko. May plano talaga akong umalis sa lugar na ito, sabi ni Radimir. Gusto mong umalis? Saan ka pupunta?
Tanong ni James. Sumagot si Radimir, ang lupang pinabayaan. Ang lupang pinabayaan. Napabuntong hininga si James. Nabalitaan noon ni James ang tungkol sa lupang pinabayaan. Noong panahon ng Apocalypse, binanggit ni Melinda ang pangalan nito. Ito ay isang lugar sa labas ng 12th universe na konektado sa ibang mga universo. Gayunpaman, tumigil sandali si Radimir at sinabing, kung aalis ako, hindi ako sigurado kung anong uri ng tao ang ilalagay ni Hadad na mamahala sa landas sa langit. Ang Heavenly Path ay isang napakahalagang pag-aral, at sino man ang namumuno ay maaaring lihim na gumawa ng mga pagbabago dito. Ang sansinukob ay maaaring itapon sa kaguluhan kung ang isang taong may masamang intensyon ay pumalit sa aking responsibilidad. Maraming iniisip si Radimir. Gayunpaman, hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa kanila. Matapos makilala si James, nadama niya na parang nakahanap siya ng isang kamag-anak na espiritu na mapagkakatiwalaan, at sinimulan niyang ipahayag ang lahat ng mga alalahanin na itinatago niya sa kanyang sarili sa loob ng maraming taon. Dahil ang ibang mga powerhouse ay nag-claim ng isang bahagi ng swerte sa edad na ito, imposible para sa iba na maging mas malakas. Pagkatapos lamang bumagsak ang isang Kylem Ancestral God ay isa pa ang makakabangon. Kung ito ay mahirap na maging isang Kylem Ancestral God, halos imposible na magkaroon ng mga bagong Macrocosm Ancestral Gods. Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ni Radimir. Nagulat si James na matagal nang nag-iisip si Radimir. Hindi kaya ang kanyang mga alalahanin ang naglatag ng batayan para sa kanyang paghihimagsik sa hinaharap. Kalmadong sabi ni James, I don't think it's that bad. Kahit papaano ay mapayapa ang universo, at lahat ay nabubuhay ng maayos sa ilalim ng pamamahala ng Mount Heavenly Path. Agad namang natawa si Radimir, anong alam mo? Ang kapayapaan na nakikita mo ay nasa ibabaw lamang. Alam mo ba ang tungkol sa iba pang 11 universo na umiiral sa chaos? Ang lahat ng iba pang universo ay may higit sa isang Macrocosm Ancestral God. Ang ating universo, ang ika-12 universo, ang pinakamahina sa kanila. Kung sasalakayin tayo ng ibang universo, hindi tayo makakalaban. Bukod dito, mayroon ding Dark World. Maraming mga powerhouse sa kailaliman ng Dark World ang Macrocosm Ancestral Gods na may maraming Macrocosm powers. Ang dahilan kung bakit natapos ang Holy Master of Nothingness Age ay dahil ang madilim na mundo ang nag-udyok ng madilim na alitan. Si Radimir ay nagsimulang mag-lecture kay James. Ikaw ang pag-asa ng aming universo, James. Kapag naging Macrocosm Ancestral God ka, magkakaroon ka ng hindi bababa sa 3 Macrocosm powers sa iyong utos. Maging ang mga powerhouse sa Dark World ay matatakot. Kailangan mong isaalang-alang ang mga tao sa ating universo, James. Huwag magpabe, at ipagpatuloy ang mabuting gawain. Kung paano ka tatawid sa Macrocosm Ancestral God rank, ipaubaya mo na lang sa akin iyan. Nagulat si James kay Radimir. Natarante siya sa sinabi ni Radimir. Aayusin niya ako. Maghimagsik kaya si Radimir laban sa landas sa bundok ng langit, pinatay si Hadad, winasak ang landas ng bundok sa langit, at lumikha ng hindi mabilang na mga tagahatol ng langit, hindi para sa kanyang sariling kapakanan kundi para sa akin. Isip ni James. Nagulat siya sa posibilidad. Kung totoo iyon, nangangahulugan iyon na siya ang dahilan kung bakit bumagsak ang Primeval Age at ang dahilan kung bakit inatake ng human race ang Heavenly Path. Mula sa maikling pag-uusap nila, alam ni James na hindi na magtatagal ang pag-aalsa ni Radimir. Nilinang ni Radimir ang Macrocosm power at naabot ang rurok ng Kylem Ancestral God rank. Malapit na siyang maging isang Macrocosm Ancestral God. Kung umalis siya sa 12th universe at magtungo sa ibang universo o ang Dark World, madali niyang makakamit ang kanyang mga layunin. Sa sandaling bumalik siya, gagawin niya ang kanyang plano. Sinabi ni Radimir, ang mga powerhouse mula sa madilim na mundo ay pinipilit si Hadad ngayon. Wala siyang oras para magambala sa ibang mga bagay. Kaya, madali akong makaalis sa universo na ito. Sige, casual na sagot ni James. Pagkatapos ng pag-uusap, tinuruan ni Radimir si James kung paano pamahalaan ang landas sa langit. Pinamahalaan ng makalangit na landas ang mga tuntunin ng sansinukob.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang sino man ang maaaring makagambala sa kung paano ito gumagana. Gayunpaman, si Hadad ang Panginoon ng universo, at kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa sansinukob, kabilang ang landas sa langit. Pinahintulutan niya si Radimir na pamahalaan ang Heavenly Path upang mapanatili ang katayuan ng Mount Heavenly Path sa universo. Mabilis na naging mas pamilyar si James sa landas sa langit sa pamamagitan ng patnubay ni Radimir. Lumipas ang 3,000 taon sa isang kisap mata. Sa buong panahong ito, natutunan ni James kung paano gamitin ang landas sa langit. Napagmasdan niya ang lahat ng bagay sa universo at nakakuha ng pananaw sa mga pangunahing kaganapan na magaganap sa hinaharap. Bagamat pinagkadalubhasaan niya ang mga pangunahing kaalaman, hindi niya mababago ang mga patakaran ng Heavenly Path dahil sa kanyang hindi sapat na cultivation rank. Ang tanging magagawa niya ay higpitan ang mga hindi nagtatanim at magpasya sa kanilang buhay at kamatayan. Matapos mamaster ang mga prinsipyo ng Heavenly Path, naunawaan ni James ang mga alalahanin ni Radimir. Ang isang powerhouse na may masasamang intensyon ay maaaring magdulot ng lahat ng uri ng kalituhan pagkatapos na makontrol ang landas sa langit. Bukod dito, ito ay lubos na pinahintulutan ni Hadad. Kahit anong uri ng kasamaan ang nangyari, pumikit si Hadad dito hanggat ang pundasyon ng Mount Heavenly Path ay nananatiling matatag. Makalipas ang 3,000 taon, umalis si Radimir matapos iwan si James ng ilang paalala. Pagkatapos noon, opisyal na kinuha ni James ang responsibilidad ng pamamahala sa landas sa langit. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos ng pamamahala sa landas sa langit ay ang imbestigahan si Thea. Sa likod ng Mount Tiva, nakaupo si James sa isang lotus position. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang nahati sa espasyo sa kanyang harapan. Hindi mabilang na mga salita ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga salita ay lumitaw bilang mga siksik na linya na walang katapusang nagsalubong sa isa't isa, at tila napakakomplikado. Ito ay ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng Heavenly Path. Sa pamamagitan ng Heavenly Path, nalaman ni James ang lahat tungkol kay Thea. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalubong ang kanyang mga kilay, at bumulong siya. Ang mga bakas mula sa landas sa langit ay nagpapakita na si Thea ay nakakakita ng isang figure sa kanyang mga panaginip mula noong siya ay bata pa. Mukhang malaki ang epekto ng taong ito sa buhay ni Thea. Naguguluhan si James. Saway ni Thea sa kanya. Kung may gusto kang malaman, sana tinanong mo na lang ako. Hindi na kailangang palihim akong imbestigahan. Agad namang sumabog si James sa pagkakataon. Kung gayon, sino ang taong patuloy na lumilitaw sa iyong panaginip? Nagsalubong ang kilay ni Thea. Ito ay isang sagot na lagi niyang hinahanap ngunit hindi nahanap. Bumantong hininga siya at sinabing, hindi rin ako sigurado. Hindi ko pa nakikita ang kanyang aktwal na hitsura. Ganon ba? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si James. Binalaan siya ni Thea. Tigilan mo na ang pang-asar. Hindi kita papakawalan ng ganoon kadali kung gagawin mo ulit iyon. Pagkatapos niyang magsalita ay nawala na siya sa paningin niya. Hinawakan ni James ang kanyang baba at bumulong, "A Kylem ancestral god sure is amazing." Ang Mount Heavenly Path ay ang Panginoon ng teritoryo ng universo. Gayunpaman, maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Humalaklak si James. Sinimulan niyang pag-aralan ang landas sa langit dahil sa sobrang pagkabagot. Gamit ang Heavenly Path, madali niyang nalaman ang tungkol sa mga kaganapang nangyayari sa bawat sulok ng universo. Nauunawaan din niya kung sino ang mabuti at masama sa buong sansinukob. Bukod dito, maaari niyang baguhin ang kapalaran ng mga mahihinang nilalang. Hanggat gumawa siya ng maliliit na pagsasaayos sa batas ng langit, mababago ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang Heavenly Path ay may sariling mga hadlang. Ang kapalaran ng bawat isa ay hindi pa natukoy. Bagamat ang landas sa langit ay maaaring magbunyag ng mga sulyap sa hinaharap ng isang tao, ang pananaw nito sa hinaharap ay hindi ganap. Kahit na ang isa ay hinulaang mamamatay sa isang tiyak na oras, mayroon pa ring pagkakataon na mabuhay. Pinahintulutan ng Heavenly Path na magbago ang maliit na posibilidad ng isang resulta. Nang higit pang nalalaman ni James ang tungkol sa landas sa langit, natuklasan niya kung gaano kahalaga ang kanyang tungkulin sa universo.
Ang pagiging tagapamahala lamang ng landas sa langit ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng mga tao. Nagsimula siyang magtaka kung gaano kalakas ang Panginoon ng universo. Hindi maarok kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni Hadad sa universo. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at nawala ang batas ng langit sa kanyang harapan. Nakaupo siya sa isang bangin at walang isip na tumingin sa matutuyog na bundok sa di kalayuan. Basta handa ka, makokontrol mo ang landas sa langit magpakailanman. Uupo ka sa hindi mabilang na buhay at magiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa universo, wika ng isang boses mula sa likuran niya. Agad na tumayo si James at tumalikod. Habang siya ay nagmumuni-muni, isang lalaki ang tahimik na sumulpot sa kanyang tabi. Mukhang nasa 40s na ang lalaki. Hindi man gaanong kagwapuhan, napaka-elegante ng aura niya. Nakasuot siya ng gray na roba at hinawakan ang kanyang mga kamay sa likod niya. Walang maramdamang enerhiya si James mula sa kanya. Dumating si Hadad at binigyan si James ng dalawang pagpipilian. Kinailangan niyang pakasalan si Melinda o mamatay. Si Hadad ay isang macrocosm ancestral god at ang Panginoon ng ika-12 universo. Hindi siya isa para sa walang laman na pagbabanta. Kung tatanggi si James sa kasal nila Melinda, tiyak na papatayin siya. Pagkaalis ni Hadad, nagsimulang mag-isip si James. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang buong sitwasyon ay nag-iwan kay James na walang magawa. Naglakbay siya sa Primeval Age para hanapin si Thea. Hindi niya sinadyang makisali sa mga nakakatakot na gawain ng Primeval Age, at hindi rin niya nais na isangkot ang kanyang sarili sa sinuman dito. Nadurog na niya ang puso ni Shena at ngayon, napilitan siyang makisali kay Melinda. Higit sa lahat, siya pa nga ang naging Mount Nothingness Master, at nangakong tutuparin ang mga hiling ng Holy Master of Nothingness. Ang lahat ng ito ay tiyak na haantong sa kanya laban sa Mount Heavenly Path sa hinaharap. Naging komplikado ito. Marahang minasahe ni James ang kanyang mga templo. Pagkatapos, naglinis siya ng isip at umalis. Naglakad siya sa bundok Tiva at nakakita ng maraming disipulo. Lahat sila ay gumagalang sa kanya ng may sukdulang paggalang, at walang sinumang tao ang makapagtapat sa kanyang mga iniisip. Bago pa namalaya ni James ay nakarating na siya sa labas ng tirahan ni Winnie. Si Winnie ay disipulo ni Hadad at nagtataglay ng napakataas na katayuan sa Mount Heavenly Path. Siya ay nasa ibaba lamang ng ilang matatanda. Binigyan din siya ng sariling espiritual na bundok upang linangin. Sa espiritual na bundok ay isang simpleng manor. Pagdating ni James sa labas ng tirahan ni Winnie, nadatnan niya itong naglilinang. Naramdaman niya ang presensya ni James, agad siyang tumigil. Ano ang nagdala sa iyo dito? Dahil nasa loob sila ng Mount Heavenly Path, na teritoryo ni Hadad, hindi nang ahas si Winnie na makipag-usap sa kanya ng mas pamilyar. Natatakot siyang ilantad ang kanilang relasyon kung hahayaan niyang mawala ito na ama niya ito. Bahagyang tumango si James at sinabing, pumunta sa akin si Hadad. Binigyan niya ako ng dalawang pagpipilian. Papakasalan ko si Melinda o mamatay. Agad naging malungkot ang ekspresyon ni Winnie. Matagal na simula noong sumali ako sa Mount Heavenly Path. Kahit ilang beses ko palang nakilala si Hadad, medyo alam ko na ang pagkatao niya. Siya ay isang napakatalino na tao. You must have shown great potential, kaya kung hindi kanya mapasakin sa kanya, siguradong mapapaalis kanya. Sinusubukan niyang itali ka sa Mount Heavenly Path sa pamamagitan ng pagpapakasal sa iyo kay Melinda. Tumango si James. Alam na alam niya ang intensyon ni Hadad. Ang kanyang susunod na plano ay upang makilala ang 5 Ancestral Masters upang malaman ang higit patungkol sa 5 elemento ng Genesis. Pagkatapos nito, pupunta siya upang makita ang Ancestral Needle Master. Ang maalamat na kayamanan ng Ancestral Needle Master ay Crucifer. Nakuha din ni James ang katapat nito, ang Exalter. Gayunpaman, kakaunti ang alam niya tungkol sa mga detalye sa likod ng Exalter. Bukod dito, si James din ang nagtataglay ng Infinity Steles. Noong nakaraan, napakababa ng kanyang cultivation rank, at natututo lang siya ng mga basic na bagay na itinuro sa kanya ni Sophie. Ngayong mas mataas na ang kanyang cultivation rank at naiintindihan na niya ang karma scripts, mas madaling maunawaan ang mga inscription sa Infinity Steles. Natahimik si Winnie.
After considering the situation for a bit, she reminded him, basta may plano ka, I'm sure it will work out. Tandaan na laging mag-isip ng 2 beses bago ka kumilos. Nasa primeval age na tayo ngayon, at napapaligiran ng maraming malalakas na tao. Wala siyang ideya kung bakit siya ipinadala sa primeval age. Gayunpaman, batid niya na pinakamahusay na magpatuloy siya ng maingat. Kung hindi, maaaring nasa panganib ang kanilang buhay. Sagot ni James, I know. Dapat din kayong mag-ingat habang nasa Mount Heavenly Path. Hoy, James. Biglang tumawag sa kanya ang isang magandang boses. Pagkatapos, lumapit ang isang maganda at magalang na babae na nakasuot ng pink na damit. Hindi kita mahanap sa Mount Tiva kaya alam kong malamang nandito ka. Lumapit si Melinda na may matangkad na ngiti. Ipagpalagay ko na nakilala mo ang aking ama at sinabi niya sa iyo ang tungkol sa kasal, tama ba? Tumingin sa kanya si James, bahagyang tumango, at sinabing, oo. Dumating siya at pinagbantaan akong pakasalan ka, kung hindi, ipapatay niya ako. Ngumiti ng nakakaloko si Melinda. Well, I'm sure ayaw mo pang mamatay. Wala namang mawawala sa'yo kung pakasalan mo ako. Sigurado akong walang hihigit sa akin sa kagandahan at karunungan sa sansinukob na ito. Malaki ang tiwala ni Melinda na ang kanyang kagandahan, karunungan, talento, at background ay isa sa pinakamahusay sa universo. Maraming mga powerhouse ang umiral noong primeval age. Wala sa kanila ang nakakuha ng mata ni Hadad. Gayunpaman, nagawa ni James na mapabilib ang Panginoon ng universo. Handa pang ang ibigay ni Hadad ang kamay ng kanyang anak na babae para mapagtagumpayan si James. Sabi, 2/3 ni James, pinaplano kong umalis sandali sa Mount Heavenly Path. Nagtatakang tanong ni Melinda. Ha? Aalis ka na? Para saan? Seryosong sagot ni James. Ikaw ang prinsesa ng Mount Heavenly Path. Nag-uutos ka ng labis na paggalang at kapangyarihan. Paano ako karapat dapat napakasalan ka bilang ako ngayon? Kung hindi ako magiging ancestral god, paano ako magiging karapat dapat na tawagin ang sarili kong asawa mo? Sa ngayon, hanggat maaari ay nais ni James na maantala ang kasal. Gusto mong maging ancestral god? Hindi magtatagal iyon. Ikinabot ni Melinda ang kanyang mga braso kay James at nakamamanghang kumikinang. Sa iyong talento at potensyal, I'm sure hindi magtatagal bago ka maging ancestral god. Puntahan natin ang aking ama at ipaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon. Pagkatapos, aalis tayo sa Mount Heavenly Path at maglalakbay para magsanay ng magkasama. Iniwan ni Melinda ang espiritual na bundok ni Winnie kasama si James at nagtungo sa Mount Hadad. Ang bundok Hadad ay ang lugar na tirahan ni Hadad, ang Panginoon ng Universo. Ito ay isang restricted area ng Mount Heavenly Path. Nang walang pahintulot, walang pinayagang tumuntong doon. Gayunpaman, si Melinda ay anak ni Hadad at dahil dito, pinahintulutan siyang pumasok sa lugar ayon sa gusto niya. Ang bundok Hadad ay mahigit 100,000 metro ang taas. Agad na naramdaman ni James ang isang pambihirang kapangyarihan habang papalapit sila sa bundok. Ramdam niya ang swerte ng universo na nakatatak sa loob ng bundok. Kung ang isang regular na tao ay papasok sa lugar na ito, maaari siyang makakuha ng isang maliit na halaga ng magandang kapalaran at maging isang mahusay na powerhouse. Ang swerte ay hindi nakikita at hindi nakikita. Bilang Mount Nothingness Master, naramdaman ni James ang swerte sa lugar. Gulat na bulalas ni James. Kahanga-hanga. Standing beside him, Melinda said, oo naman. Dito nakatira ang aking ama. Siya ang Panginoon ng universo at kumokontrol sa cosmos. Ang swerte ng universo ay natipon sa lugar na ito. Ang mga buhay na nilalang na pumupunta rito ay pagpapalain pagkatapos makalanghap ng hangin dito. Sa sandaling umalis sila, makakatagpo sila ng hindi mabilang na mga pagkakataon at mga biyaya. Hindi naman nagmalabis si Melinda. Nararamdaman din ito ni James. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa tuktok ng bundok. Isang malaking gusali ang nakatayo sa tuktok nito. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng gusali, hindi mabilang na magagandang babae ang sumasayaw sa musika. Ang mga babae ay may magagandang mukha at kaakit-akit na mga figure. Ang bawat isa sa kanila ay kapansin-pansing nakakabighani.
Isang lalaki ang nakaupo sa pinakamataas na upuan, nakasandal ang ulo sa kamay. Kahit na may mapang-akit na mga babae na sumasayaw sa harapan niya, Kamhei ay tila hindi nag-enjoy sa performance nila. Seryoso ang tingin niya habang tila malalim ang iniisip. Dinala ni Melinda si James sa main hall. Nang makita siya, agad na umalis ang mga mananayaw. Tinawag niya ito, pagbati, ama. Nabalik si Haddad sa realidad. Tumingin siya kay Melinda at casual na sinabi, ano ang nagdadala sa iyo dito? Sabi ni Melinda, plano kong umalis sa Mount Heavenly Path kasama si James para magsanay sa ibang lugar. Nabanggit ni James na hindi ako karapat-dapat sa aking kasal dahil hindi siya isang ancestral god. Kaya, nagpaplano siyang mag-train sa labas. Pagkatapos lamang niyang maging ancestral god ay papakasalan niya ako. Ipinaliwanag ni Melinda ang dahilan ng kanilang pagbisita. Walang pakialam si Haddad kay James. Kahit na si James ay nagpakita ng malaking potensyal, ang kanyang pangunahing pag-aalala ay upang mahanap ang Dark Wellspring at upang labanan ang pag-atake ng Dark Knight Lord. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, sige. Sige. Tumango si Melinda at hinayla si James palabas ng bulwagan. Ang desisyon at pagkilos ng bawat buhay na nilalang ay isang mahalagang kadahilanan na makakaapekto sa paggana ng landas sa langit. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makagambala sa makalangit na landas at baguhin ang tadhana na naiimpluwensyahan ng kanilang mga aksyon. Tanging ang mga pambihirang powerhouses lamang ang maaaring puwersahang baguhin ang batas ng langit. Gayunpaman, hinding-hindi pipiliin ng mga powerhouse na ito na gawin iyon dahil itapon nito ang balanse ng langit at lupa. Sabay na umalis sina Melinda at James. Sa labas ng Mount Heavenly Path, tanong ni Melinda. Saan tayo susunod? Natigilan siya saglit bago sumagot. Pumunta muna tayo sa Mount Sword God. Gusto ni James na dumalo sa lecture ng Ancestral Sword Master na nangyari kanina. Gayunpaman, nakatagpo siya ng hindi inaasahang sitwasyon at kinailangan niyang lisanin ang Mount Sword God. Bago umalis, ang Ancestral Sword Master ay inihayag sa publiko na si James ay isang disipulo ng Mount Sword God. Kaya, nais ni James na samantalahin ang pagkakataong humingi ng gabay sa Ancestral Sword Master. Masayang sabi ni Melinda, sure. Ang Ancestral Sword Master ay napakakilala sa buong taon. Noong wala pang karanasan ng aking ama, ang Ancestral Sword Master ay naging kailam Ancestral God. Palagi ko siyang hinahangaan, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Ito ang perpektong pagkakataon para sa wakas ay makilala siya ng harapan. Tuwang-tuwa si Melinda na pupunta si James sa Mount Sword God. Gayunpaman, bahagyang nabalisa si James sa sitwasyon. Si Haddad ang may ganap na kontrol sa buhay ni James at hindi siya naging maganda sa pakiramdam na dinidiktahan ng iba ang kanyang mga kalagayan. Let's go, sabi ni James. Pagkatapos nito, sumulong sila patungo sa Mount Sword God. Hindi ginamit ni James ang kapangyarihan ng Time Path para lumikha ng spatial tier para direktang maglakbay patungo sa Mount Sword God. Sa halip, pinili niyang maglakbay doon ng dahan-dahan. Sa daan, huminto siya ng ilang sandali upang maramdaman ang iba't ibang landas ng universo. Naranasan din niya ang kultura ng iba't ibang lahi. Ang Mount Sword God ay hindi masyadong malayo, ngunit inabot siya ng 300 taon upang makarating doon. Sa sandaling dumating siya sa paanan ng Mount Sword God, na-activate ang Sword Path Seal ni James at lumabas mula rito ang Sword Energy. Dumaloy ang Sword Energy sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng Sword Path ni James ay nagmula sa parehong enerhiya sa Mount Sword God. Kaya, ang kanyang Sword Path Seal ay masigasig na umalangaw sa enerhiya mula sa bundok. Ang ilang mga disipulo ay nakabantay sa labas ng Mount Sword God. Nang makita si James, agad na lumapit ang mga disipulo ng Mount Sword God at magalang na sinabi, Mr. Hayden, ipinaalam na sa amin ng aming guro na payagan kang umakyat sa Mount Divine Sword upang makita siya pagdating mo. Sige, bahagyang tumango si James bilang tugon. Alam niyang ang guro na tinutukoy ng mga disipulo ay ang Ancestral Sword God, isa sa pinakamakapangyarihang cultivator sa universo. Umakyat sina James at Melinda sa Mount Sword God nang walang kahirap-hirap. Ang Mount Divine Sword ay ang pangunahing bundok ng Mount Sword God.
Iyon ang seclusion sanctuary ng Ancestral Sword Master at kung saan siya nakatira. Mayroon ding mga disipulo sa Mount Divine Sword, ngunit iilan lamang. Ang mga disipulo na maaaring manirahan sa Mount Divine Sword ay ang mga panloob na disipulo ng Ancestral Sword Master. Lahat sila ay napakahusay na mga sword cultivator. Dumating si James sa paanan ng Mount Divine Sword nang hindi napigilan. Mula sa ibaba, ang Mount Divine Sword ay mukhang isang matalim na talim na nababalot ng masaganang sword energy. Sa sandaling dumating si James, naramdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng sword path. Namangha, bulalas ni James. Nakakamangha ang Mount Divine Sword. Swoosh! Biglang may lumitaw na figure sa kanilang harapan. Isa itong lalaking nakasuot ng plainly na may mahabang espada na nakasabit sa likod. Pagkaharap ng lalaki, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Kanina pa kita hinihintay, James." Nagtatakang tanong ni James, "Sino ka siguro?" Sumagot ang lalaki, "Ako si Dareth Jones, isang disipulo ng Ancestral Sword Master." Agad na ikinulong ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Jones." Bahagyang iwinagayway ni Dareth ang kanyang kamay at sinabing, "Don't need to be so stiff, just call me by my name." Alam ni Master na pupunta ka sa Mount Divine Sword. Gayunpaman, kailangan mong ipakita ang iyong talino bago umakyat sa bundok. Ha? Nagtataka, nagtanong si James, ibig bang sabihin ay kailangan kitang talunin bago ako makaakyat sa bundok? Bahagyang umiling si Dareth at sinabing, "Hindi iyon. Si Master ay lihim na nanunood ng iyong mga laban sa mga powerhouse sa Mount Heavenly Path H's martial rankang at may maikling pag-unawa sa iyong mga kakayahan." Gayunpaman, hindi niya alam ang asensya ng swordsmanship na taglay mo. Tinawag ng guro ang 5 disipulo mula sa Mount Divine Sword. Kung kailangan mong labanan ang bawat isa sa kanila gamit ang bawat isa sa 5 yugto ng pagka-swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Pagkatapos ng 5 pag-ikot, maaari ka nang umakyat sa bundok. Naintindihan naman agad ni James at nagtanong. Gusto ng Ancestral Sword Master na suriin ang aking pag-unawa sa sword path, tama ba? Tumango si Dareth at sinabing, "Oo, may isip mo iyon. Sige, kumilos ka na." Pagkatapos magsalita, hinugot ni Dareth ang kanyang espada. Isa itong tibak na gawa sa kahoy na walang matalim na mga gilid at wala rin itong kumikinang na talim. Gayunpaman, agad na nag-transform ang espada nang hawakan ito ni Dareth. Mula sa isang kahoy na espada, ito ay naging isang marangyang bakal na espada na may maliwanag na sword energy na umiikot dito. Nag-iba din ang aura ni Dareth. Sa pagkakataong iyon, para siyang matalim na talim na kakalabas lang. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang Crep Myrtle Divine Sword. Isang lilang liwanag ang lumipad at dumapo sa kanyang kamay upang bumuo ng isang mahabang lilang espada. Tumaas din ang aura ni James matapos hawakan ang espada.